Balikan natin yung 80% alkaline, 20% acid. Paliwanag ko sa inyo mga kapatid, bakit ba talaga nagkakasakit ang tao? Dahil nga po, tinatawag po na imbalance of the body system. Ito po yung balanse. 100% po yan, 80% alkaline, 20% acid. Ngayon po, kapag po atin po itong binaliktad mga kapatid, alam naman po natin yan sa pagkain natin sa araw-araw na sa umaga pa lang, nagkakape na tayo, kumain ng kanin, wala pa po tayong kinakaing prutas. Ang prutas po kasi ang alkaline. Ibig sabihin po talagang mas marami po tayong kinakaing acid kaysa sa alkaline. Puro processed food na po ang ang prutas nga po, panghimagas na lang sa atin at bihira pa. Samantalang ang prutas pala, siya po yung alkaline. Kahit yung gulay mga kapatid, kapag niluto na po natin tulad ng kalabasa, niluto na po natin yan, naghiwa-hiwalay na, hindi na po yan alkaline, acid na po yun. Kaya kung napapansin nyo po, yung mga vegetarian po, kumakain po ng hilaw na okra, hilaw na kalabasa, hilaw na sitaw, halos hilaw po lahat ang kinakain po nila, kasi nga ang kailangan po natin is alkaline. At ang atin pong bituka, yung tinatawag na bilay, ang kailangan po niya mga kapatid is enzyme. Ano po yung enzyme? Yun po yung katas ng prutas, katas ng mga dahon-dahon, ng mga gulay. Ngayon po kapag niluto nyo na po yan, nawawala po yung tinatawag na enzyme. Ano pa po mga kapatid, ang purpose bakit kumain pa tayo na, yun nga po ang kailangan lang ng ating katawan, yung enzyme, yung katas. Kaya hindi na nga po siya mga kapatid balanse. Para po yung sasakyan mga kapatid na gasoline tapos nilagyan nyo po ng krudo, abay masisira po yung makina nun kasi hindi nga po yun ang tama sa kanya. Kasi nga po ang atin pong katawan, mayroon po talagang nakadesenyo na pagkain na dapat po yun po ang ating kakainin. Kapatid, ito po yung dapat nyong pansinin sa Genesis chapter 1 verse 29. Sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay nakadesign na ang ating pong pagkain ay bungang kahoy, mga prutas. Ang pinakamabalansi kasi mga kapatid o balansi na pH level natin sa ating dugo ay kailangan po 80% alkaline at 20% acid. Alam naman po natin mga kapatid na ang alkaline po ay yung mga fruits na mga raw, ibig sabihin hindi po luto. Yan po yung balanse. Ngayon po mga kapatid, aaralin natin bakit ba talaga ang tao ay nagkakasakit. Yun po Yan po mga kapatid, kung napapansin nyo po yan, iba't ibang klase ng prutas. Kung napapansin nyo po, may iba't ibang color po ng mga prutas. Yan po mayroon pong kulay orange, may kulay pula, may kulay dilaw, may kulay green, may kulay blue, may kulay violet. Para po maging balanse mga kapatid, dapat po sa araw-araw lahat po ng color na yan ay makain natin. Yun po siya Nandyan po ang kulay pula or red. Iba po ang ginagawa ng red Lahat ng mga color red ay para po sa heart, para sa lungs. Ibig sabihin po yun po yung yung ginagawa niya sa katawan. Ibig sabihin nga po bawat kulay meron pong iba-ibang ginagawa. Meron pong orange. Ang orange naman po ay mataas ang vitamin C. Ang color yellow naman po, alam naman natin sa vision, sa panpalinaw po ng mata. Yun po yun. Ang green naman mga kapatid ay, sabi nga po ay neutralizer. Neutralizer po siya. Mataas po ang iron niyan po sa dugo. Yun po yung nagagawa po ng green. May color blue po. Ang blue naman, napakataas po ng anthocyanin nito, yung antioxidant.
At yung pinakamataas nga po natin na antioxidant, ito nga pong color violet. Siya na po yung pinakamataas, ang tinatawag na anthocyanin. Mamaya po sa bandang huli, meron po tayong ipapakita na may pinakamataas sa lahat po, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na may pinakamataas na anthocyanin or antioxidant. Umaabot po ng 1,642 ang anthocyanin niya. At mamaya rin po i-discuss natin bakit kailangan nyo po yun, yung anthocyanin na yun. Ito pa nga po, hindi natin nabanggit kanina, yung color white. Nandyan po yung mais, nandyan po yung ayun, yung garlic. Ayan naman po ay mga ano rin po yan, no? Antibiotic, parang yan po yung mga ano niya, pampatay sa mga bakterya. Ito na po kung bakit ang tao ay nagkakasakit. Tulad nga po ng sinasabi natin na ang tao po ay dinisenyo ng Diyos na ang dapat kainin po ay mga prutas. Ang problema po ay ito na. Kinakain na po natin yung pagkain na hindi po nakadesenyo sa tao. Ito pa po. Yan po ngayon ang tao. Marami pong mga hindi talaga maiwasan, mapigilan. Yung bisyo, alak. Napakataas ng acid niyan. Yan po ay sigarilyo. Yan po, no? Si Freddy Aguilar po ang nagano niyan. May kanta po siya na ang pamagat ay sigarilyo. Ibig nga pong sabihin, lahat po ng bagay na ipinapasok po natin sa ating katawan na hindi naman po siya dapat nariyan ay masama po. Ibig sabihin, hindi po siya nakadesenyo sa tao po. Eto mga kapatid, basahin natin ito, no? Sabi dito, why many people develop cancer and other diseases? Sabi dito, if you have health problem, this is a sign that you are acidic. Kung mayroon daw po tayong health problems mga kapatid, ang ibig lang pong sabihin nito ay acidic tayo. Kapatid, yung pinangako ko sa inyo kanina na i-discuss ko sa inyo sa kahuli-hulihan, maraming salamat po sa mga nakarating pa sa mga parte ng video na to. Yan po ang tinatawag na pH balance chart. Kung napapansin nyo po yung mga color dyan, mayroong 1 to 14 mula sa orange, yellow, green, blue at violet. Dahil nga po nandyan na sa karamdaman, wala na tayong magawa, nandyan na sa karamdaman. Ang sabi ko naman sa inyo, kailangan nating ibalik sa alkaline yung inyo pong yung katawan, magiging balanse. At nakita nyo naman, ang alkaline po dyan ay color violet. Yung binanggit ko sa inyo kanina na ipaalam ko sa inyo na pinakamataas na anthocyanin ay ito na po. Ito na guys, yung sinabi ko na sa dulo ng bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo yung may pinakamataas po na antioxidant sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ay ang purple corn. Yan po yung nakikita nyo sa taas, anthocyanin food source. Ano ba yung anthocyanin? Ang anthocyanin is anti-poison or antioxidant. Yan po mga guys, no, mga kapatid, makikita nyo dyan, ang purple corn ay mayroon 1,642. Ang sumunod po sa kanya, yun pong duhat na 1,480. Sa Bisaya po ay ito ay lumboy kung tawagin. Ang pangatlo po ay ang grapes na mayroong 888. Pang-apat po ay ang eggplant, yung talong na color violet na mayroon pong 750. Then mga berries po ang sumunod at ang mangustin na sikat po dito sa Pilipinas, yung MX3 ay mayroon lamang 220 na anthocyanin or antioxidant. Kung mabisa na po ang MX3, gaano pa kaya kabisa itong purple corn? Then ang pinakamababa po dito ay yung orange. Actually, hindi po siya kasama doon sa mga color violet, mga kapatid, no? Yun po. Actually po, ang nagpabisa talaga sa kanya, tulad nga po ng sinabi natin, ang violet po ang may pinakamataas na alkaline. Di po ba sa atin pong pag-aaral
Kailangan po ang pH level ng tao, yung balance pH niya, ay 80% alkaline, 20% acid. Ngayon, bakit nagkakasakit? Dahil po tumaas po yung acid. Kailangan lang natin maibalik ang kanya pong sa pH level po niya, kailangan pong maibalik sa 80%. Kaya nga po, pagka kayo'y gumamit nitong purple corn, mabilis kayong gumaling kasi nga po, maibabalik ka agad kayo doon sa balanse ang inyong katawan. Hindi na po imbalance of the body system. Yun po yung pinaka malinaw na paliwanag po. Ngayon po, sa mga gusto pong mag-order, meron po tayong coffee na purple corn. 350 lang po ang pouch nito na mayroon pong laman po na sachet na 10. Then, sa mga juices naman, meron po tayong 500, dalawang sachet na po yun. Ititimpla nyo po sa 500 ml. Or meron namang isang sachet lang na 350, 500 ml din po ang titimplahan. Mamimili po kayo doon. Magkaibang company pero the same po. Galing sila pareho ng sa Peruvian purple corn. Yun po meron po akong binigay sa inyong number dyan. Pwede po ninyo akong kontakin. At huwag niyo pong kalimutan i-follow, i-share, i-subscribe, i-like ang bidyong ito. Hindi lamang po para makatulong kayo sa akin, kundi makatulong din kayo sa iba na may mga karamdaman. God bless po sa ating lahat. Bali dito po sa atin sa Pinas mga kapatid ay meron pong mga nakikita rin tayong mga purple corn or violet na mais, pero ang may mataas po talaga na anthocyanin or antioxidant, kailangan manggagaling po siya ng Andes Mountain po sa Peru. Dahil po ang bundok na ito ay may taas po na 10,000 feet above sea level, at saka ang kanya pong degree Celsius po, yung init niya ay umaabot po ng 80 degree. Kaya wala pong nabubuhay ng mga dito na mga insekto, mga virus, kaya napakataas po ng alkalinity ng lupa dito. Yon, bakit po mabisa yung purple corn? Hello kapatid, lahat po ng narinig ninyo ay legit. Sa mga gustong mag-avail, mag-text lang or tumawag sa aking number na ibibigay dyan sa itaas.